Ang walk-behind mechanical rice transplanter ay nahati sa apat na pangunahing bahagi. Ito ay ang engine, transmission system, levers and controls, at planting mechanism. Engine. Ang engine o makina ay nagsisilbing power source ng walk-behind rice transplanter. Ang bahagi ng engine na kalimitang ginagamit ay ang fuel tank, fuel filter, fuel cock, karburador, at air cleaner. Sa transmission system, makikita ang transmission at ang paddy wheel. Ang transmission ay ang daanan ng power na nagmumula sa makina papuntang paddy wheel at planting portion, habang ang paddy wheel o tires ang nagpapagalaw sa makinarya. Sa bahaging ito, makikita ang mga parte na gamit sa pagkontrol ng transplanter. Handle o hawakan, recoil starter handle, steering clutch lever, at ang shift lever ay may tatlong bahagi. Ang planting portion kapag gagamitin ng makinarya sa planting operation, traveling on road kapag ang makinarya ay paaandarin sa kalsada, at reverse position kung iaatras naman ang makinarya. Planting clutch lever, ito ang nagpapagana ng lahat ng mekanismo ng planting portion tulad ng down position para sa pagbaba ng rice transplanter, lock position, ginagamit upang i-lock kung nasa tamang level na ang makinarya, at up position, ginagamit upang itaas ang makinarya. Main clutch lever, main switch, choke lever. Ito ay tumutulong para mapadali ang pagpapaandar ng makina. Throttle lever, taking length adjustment lever. Ginagamit sa pag-a-adjust kung gaano karami ang makukuha ng planting claw kada talok o punit. Planting depth adjustment, ginagamit upang i-adjust ang tamang lalim ng punlang itatanim. Hill space adjustment, sa model na ito, mayroong 5 adjustment mula 12, 14, 16, 18 at 21 cm. Sa adjustment nito, mayroong kombinasyon ng gear na kailangang palitan upang maiset ang bawat hill space. Para sa planting mechanism, makikita ang mga sumusunod na bahagi. Seedling platform. Dito inilalagay ang mga punla ng palay para maitanim gamit ang rice transplanter. Extension seedling tray. Ito ay ginagamit pang suporta sa mahabang seedling. Seedling stay. Matatagpuan ito sa seedling platform at tumutulong upang hindi malaglag o mahulog ang seedling. Spare seedling stand. Center guide. Nagsisilbing guide upang mapanatili ang tuwid na pagtatanim. Sliding plate. Nagsisilbing release ng seedling platform sa paggalaw ng kaliwat kanan. Sliding plate guard. Side guide. Side at center float. Planting claw. Ito ang kumukuha ng binhi ng palay sa seedling mat na nakalagay sa seedling platform. Planting arm at leveling plate. Mga dapat isaalang-alang bago i-operate ang walk-behind mechanical rice transplanter. Suriin ang kondisyon ng lupa ayon sa moisture content, terrain, vegetation, at soil texture. Pumili ng angkop na makinaryang pansaka na gagamitin sa operasyon. Paandarin ang makinaryang pansaka ayon sa operator's manual nito. Gumamit ng angkop na damit o magsuot ng safety protective gear sa pag-operate ng makinarya. Tiyakin na nasa wastong kondisyon ang pangangatawan ng operator bago i-operate ang makinarya upang makaiwas sa anumang aksidente. Hindi nakadroga, hindi nakainom, maayos ang kalusugan at pangangatawan at tama ang kasuotan. Tamang pagpapaandar ng makinarya. Ilagay ang fuel cock lever sa open position. Ilagay sa neutral position ang shift lever. Ilagay ang main clutch lever sa off position at planting clutch lever sa lock position. Hilahin ang main switch. Hilahin ang choke lever kung nahirapan sa pagpapaandar ng makina. Pagpapatakbo sa kalsada. Matapos paandarin ang makina, ilagay ang throttle lever sa pagitan ng start at high position upang mapabilis ang takbo ng makina. Ilipat ang shift lever sa road travel position. Ilagay sa highest position ang planting clutch lever at ilipat ito sa lock position. Tandaan, kung ang main clutch lever ay nasa on position, ang walk-behind rice transplanter ay maaari nang umandar. Tamang pagtatanim gamit ang walk-behind mechanical rice transplanter.
Ilagay ang shift lever sa neutral position. Ilipat ang planting clutch lever sa planting position at ang main clutch lever sa on position. Ilipat ang seedling platform sa extreme right o left. Ilipat ang planting clutch lever sa lock position at ilagay ang main clutch lever sa off. Ilagay ang seedlings sa seedling platform at seedling tray stand. Paalala, iwasang mapunit ang seedling mat. I-adjust ang planting depth adjustment lever at taking length adjustment lever sa nais na ayos. Ilipat ang shift lever sa planting operation position. Ilipat ang planting clutch lever sa down position. Kapag nasa on position na ang main clutch lever, ang makinarya ay magsisimula ng gumalaw at umandar. Paalala, kailangan planuhin ng operator ang final planting system bago magsimulang maglipat tanim. Tamang pagliliko ng walk-behind mechanical rice transplanter. Pahinain at pabagalin ang engine speed gamit ang throttle lever. Ilipat ang planting clutch lever sa down position. Hilahin ang steering clutch lever sa lugar na paglilikuan. Habang nakataas ang handle, ang makinarya ay aangat ng bahagya at gagana ang floating mechanism nito. Ilipat ang planting clutch lever sa planting position at magtanim sa nais na bilis ng makinarya. Tamang pagpapahinto ng walk-behind mechanical rice transplanter. Ilagay ang throttle lever sa low position. Ilagay ang main switch sa off position at ilipat ang fuel cock lever sa close position. Kapag natutunan na ang paggamit ng walk-behind rice transplanter, dumako na tayo sa daily check at maintenance nito. Pagme-maintina ng walk-behind mechanical rice transplanter. Suriin ang level ng langis araw-araw o bago gamitin ang makinarya at suriin din ang mga sumusunod ayon sa talaan na ito. Ito ang schedule sa pagpalit ng langis ng walk-behind rice transplanter na maaaring sundin. Palitan ng langis ng engine oil sa unang 20 oras at tuwing 50 oras ng paggamit. Para sa transmission oil, feed case at planting case, palitan ng langis sa unang 50 oras ng paggamit at tuwing 200 oras ng paggamit. Ito ang mga parte ng walk-behind rice transplanter na dapat suriin. V-belt, hour meter, planting claw measurement, planting claw height adjustment, greasing points. V-belt. Suriin kung may bitak o maluwag ang V-belt upang maiwasan ang di magandang epekto nito sa performance ng makinarya. Hour meter. Ugaliing i-check ang working hours ng makinarya upang maging basihan ng pagsasagawa ng PMS o Periodic Maintenance Schedule. Planting claw measurement. Palitan ito kung mas mababa na sa standard measurement na 80 to 83 mm. Planting claw height adjustment. Suriin ang planting claw height adjustment para ma-maintain ang tamang dami ng punla na tinatanim ng planting arm base. Greasing points. Suriin at lagyan ng grasa ang mga bahagi ng transplanter na gumagalaw. Sa pagkukumpuni ng walk-behind rice transplanter, maaaring isangguni ang talaan na ito. Problema: hindi maayos na pagtatanim. Sanhi: maaaring may na-stuck o bumara ang punla sa seedling stay dahil sa hindi maayos na pagkakalagay. Solusyon: tanggalin ang bumarang punla at ilagay muli ng maayos. Problema: hirap na pagpapaandar ng makina at bigla ang pag-urong ng transplanter. Sanhi: maaaring mababa ang level ng gasolina. Solusyon: maglagay ng gasolina kung kinakailangan. Sanhi: maaaring natuyo ang karburador. Solusyon: pindutin ang auto clock sa loob ng 15 segundo. Problema: irregular na pag-andar ng makina. Sanhi: maaaring may halong tubig ang gasolina. Solusyon: i-drain ito at maglagay ng purong gasolina. Sanhi: maaaring barado ang filter o karburador. Solusyon: linisin o palitan ng bahagi kung kinakailangan. Problema: labis na pag-init ng makina. Sanhi: maaaring mababa ang level ng engine oil. Solusyon: magdagdag ng engine oil. Sanhi: maaaring overloaded ang makinarya. Solusyon: bawasan ang working load ng makinarya. Problema: mababang RPM o revolutions per minute. Sanhi: maaaring barado ang air cleaner. Solusyon:
linisin o palitan ang air cleaner.